Bumabagyo noong gabing yon, pero mas malakas ang bagyo sa loob ng dibdib ni Erica. Nakahandusay siya sa malamig na semento ng parking lot ng ospital. Ang dugong dumadaloy sa kanyang hita ay humahalo sa tubig ulan. Nasa loob ng kotse si Robert, ang asawa niya ng 7 taon. Hindi ito lumabas. Nakadungaw lamang ito sa bintana. Habang ang kabit nitong si Vanessa ay nakahawak sa braso ng lalaki. Tila takot na takot pero may bahid ng tagumpay sa mga mata. Robert, garalgal na bulong ni Erica. Pilit na inaabot ang kamay sa ere. Ang anak natin. Binuksan ni Robert ang bintana ng kaunti. Ang lamig ng tingin niya ay mas masahol pa sa hangin. Tapos na tayo, Erica. Sigaw ni Robert. Kailangan niyang lakasan ang boses dahil sa ulan. Pagod na ako sa mga drama mo. Sabi ng doktor, mahina ang kapit ng bata. Kasalanan mo yan dahil sa stress na binibigay mo sa akin. Huwag, Robert. Huwag mo akong iwan dito. Tulungan mo ako. Sigaw ni Erica. Humahagulgol habang namimilipit sa sakit ng tiyan. Sumingit si Vanessa. Ang boses ay matinis at puno ng pang-aasar. Babe, let's go. Baka kung ano pang sakit ang makuha natin sa ulan. Besides, she's strong. Kaya niya na yan. Di ba, Mrs. CEO? Hayop ka, Vanessa. Hayop ka. Sigaw ni Erica. Pero unti-unti nang nalalabo ang kanyang paningin. Paalam, Erica. Ang kumpanya, ang bahay. Ako na ang bahala. Huling sabi ni Robert bago isinara ang bintana. Umarurot ang sasakyan palayo. Iniwan si Erica sa gitna ng dilim, ulan at sariling dugo. Nang gabing iyon, hindi lang ang kanyang asawa at kayamanan ang nawala sa kanya. Nawala rin ang kanyang ipinagbubuntis na sanay panganay nila. Namatay ang dating Erica, ang mabait, mapagbigay at martir na asawa. At sa abo ng kanyang pagdadalamhati, may bagong isinilang, isang babaeng walang hangad kundi ang maningil. Sa isang maranyang subdivision sa Makati, nakatayo ang isang mansyon na dati ay pinapangarap ni Erica. Ngayon, iba na ang nakatira dito. Isang matandang babae na nakatayo sa gate. Uba, may malaking pilat sa pisngi, nagawa ng prosthetics, kulubot ang balat at puti na ang buhok. Suot niya ang lumang duster at tsinelas na pudpod. Siya, si Yaya Loring. Pero sa ilalim ng makapal na make-up at wig, siya si Erica. Buhay, galit, handa. Lumabas ang mayordoma na si Aling Tess. Hindi siya kilala nito dahil bago lamang ito. Anong kailangan mo? Tanong ni Aling Tess. Mag-a-apply ho sana. Kahit tagalaba o tagalinis ng banyo. Garalgal ang boses na sagot ni Erica. Inaral niya ang boses na ito ng 6 na buwan. Kailangan lang ho ng pambili ng gamot ng apo ko. Nako, masela ng Senyora Vanessa. Ayaw na madudungis. Irap ni Aling Tess. Biglang bumukas ang gate. Lumabas ang isang pulang sports car. Sakay nito si Vanessa. Puno ng alahas. At si Robert na nagmamaneho. Tumigil ang sasakyan sa tapat nila. Binaba ni Vanessa ang salamin. Sino tong nakakadiring matanda na to, Tess? Nandidiring tanong ni Vanessa. Yumuko si Erica. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang dalawa matapos ang trahedya. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sakalin si Vanessa. Pero kinuyom niya ang kanyang palad sa likod niya hanggang sa bumuo ng kuko sa balat. Nag-a-apply daw po, ma'am. Paalisin ko na po. Sagot ni Aling Tess. Tiningnan ni Robert si Erica sa side view mirror. Kumunot ang noo nito. May kakaiba sa mata ng matanda. Pero agad ding nawala ang interes niya. Wait, sabi ni Vanessa. Isang ngisi ang gumuhit sa labi. We need someone to clean the dog house. And intense dirt sa bodega. Yung mga dating maids, ang aarte. Ito, mukhang sanay sa hirap. Mukhang sanay sa basura. Tumingin si Vanessa kay Erica.
Hoy, Lola, kaya mo bang maglinis ng tayo ng aso? Nag-angat ng tingin si Erica. Ang mga mata niya ay puno ng pekeng awa, pero sa loob ay nag-uumpisa na ang apoy. Opo, opo senyora. Kahit ano po gagawin ko. Sagot ni Erica. Good, Tess. Sige, tinatanggap ko na siya. Minimum wage, no benefits. Pag nagreklamo, palayasin agad. Pumalakhak si Vanessa habang pinapaandar ni Robert ang sasakyan. Salamat po, bulong ni Erica sa hangin habang papalayo ang sasakyan. Salamat po, bulong ni Erica sa hangin habang papalayo ang sasakyan. Salamat sa pagpapapasok sa akin dito sa wala niyong kwentang bahay. Dahil sisiguraduhin kong ako ang magiging kontrabida niyo. Lumipas ang 3 buwan, ang buhay ni Erica bilang Yaya Loring ay isang impyerno sa lupa. Araw-araw siyang minumura. Araw-araw siyang pinapahiya. Isang gabi may dinner party sina Robert at Vanessa. Naroon ang mga business partners ni Robert, ang mga taong dating kaibigan ni Erica, pero tinalikuran siya noong nawala siya. Naghahain si Erica ng soup. Ang kamay niya ay nanginginig. Umaarte lamang siya. Dahilan para matapon ang kaunting sabaw sa mamahaling tablecloth. Ano ka ba? Wala ka talagang kwenta. Sigaw ni Vanessa. Tumayo si Vanessa at walang habas na sinampal si Erica. Tumalipon si Erica sa sahig. Nagkalat ang sopas. Tumahimik ang buong dining area. Tingnan mo ang ginawa mo. This is Italian silk. Sigaw ni Vanessa. Robert, look at your mukhang ewan na maid. Hindi kumilos si Robert. Nakatingin lang ito sa alak niya. Hayaan mo na babe. Palitan lang natin ang tablecloth. No, kailangan niya matuto. Binalingan ni Vanessa si Erica na nakayuko sa sahig. Dilaan mo yan. Napasinghap ang mga bisita. Vanessa, that's too much. Bulong ng isa. I said, dilaan mo. Sigaw ni Vanessa. Dinuduro ang mukha ni Erica gamit ang takong ng sapatos niya. Dahan-dahang umangat si Erica. Ang puso niya ay parang sasabog. Ito ang bahay na pinaghirapan niya. Ito ang lamesang binili niya sa Europe. At ngayon, pinapahiya siya ng babaeng umagaw sa lahat. Patawad po, senyora. Garalgal na sabi ni Erica. Kumuha siya ng basahan. Pupunasan ko na po. Ang sabi ko, dilaan mo. Akmang sisipahin ni Vanessa si Erica nang biglang hawakan ni Erica ang paa nito. Mabilis, mahigpit. Nanlaki ang mga mata ni Vanessa. Bitawan mo ako. Ano ba? Binitawan ni Erica ang paa at kunwaring natumba ulit. Sorry po, nadulas lang. Pero nakita ni Robert yun. Nakita niya ang bilis ng reflexes ni Yaya Loring at nakita niya ang tingin nito bago yumuko. Isang tingin na pamilyar na pamilyar. Matapos ang insidente habang naguhugas ng pinggan si Erica sa kusina, pumasok si Robert, lasing ito. Yaya Loring, tawag ni Robert. Hindi humarap si Erica. Po, senyor? Sino ka ba talaga? Tanong ni Robert. Lumapit ito. Yung tingin mo kanina, parang nakita ko na yan. Tumigil sa paghuhugas si Erica. Pinakalma niya ang sarili. Humarap siya, nakayuko. Boses matanda. Ako lang po ito, senyor. Isang hamak na matandang naghahanap buhay. Pasensya na po sa asawa nyo. Sadyang mainit lang po ang ulo. Hinawakan ni Robert ang baba ni Erica at inangat ang mukha nito. Tinitigan niya ang mga mata. Dahil sa contact lens at prosthetics, hindi siya nakilala. Pero nararamdaman ng kaluluwa ni Robert ang bigat. Kamukha mo ang mata ng dati kong asawa. Bulong ni Robert, may halong lungkot. Patay na po ba siya? Tanong ni Erica, diretsahan. Natigilan si Robert. Hindi ko alam. Sana. Para wala na akong problema pa.
Binitawan niya si Erica at lumabas ng kusina. Naiwan si Erica na nakatitig sa pinto. Tumulo ang luha niya, hindi dahil sa sakit, kundi sa sobrang galit. Ah, ganun pala Robert ha? Gusto mo na akong mamatay? Pwes, ibibigay ko sa iyo ang parusa. Pero hindi sa akin, kundi sa lahat ng mayroon ka. Bulong niya sa sarili. Sinimula ni Eric ang kanyang plano, hindi marahas kundi dahan-dahan. Psychological warfare. Habang naglilinis siya sa opisina ni Robert sa bahay, nahanap niya ang mga bank documents. Nakita niyang pinepeke ni Robert ang pirma ng Erica na hindi pa naman opisyal na declared dead para makuha ang mga natitirang assets. Gamit ang kanyang dating connections na hindi alam ni Robert, mga loyal na abogado na akala ni Robert ay nawala na. Sinimula ni Erica ang paglipat ng pondo pabalik sa isang secret account. Araw-araw, may maliliit na bagay na nawawala sa bahay. Ang paboritong hikaw ni Vanessa, ang mamahaling relo ni Robert. Biglang namamatay ang ilaw tuwing gabi sa kwarto nila. May mga tunog ng iyak ng sanggol sa hallway tuwing madaling araw. Isang gabi, nagising si Vanessa na sumisigaw. Robert, may bata! May bata sa paanan ko! Nagising si Robert, binuksan ang ilaw. Wala naman Vanessa. Ano ba? Nababaliw ka na ba? Narinig ko, umiiyak. Sabi niya, Mama, Mama. Histeria na sigaw ni Vanessa. Nasa labas ng pinto si Erica. Nakadikit ang tenga sa pinto. Hawak niya ang isang maliit na voice recorder na may recording ng iyak ng bata. Nakangiti siya sa dilim. Simula pa lang yan, bulong niya. Sa sumunod na linggo, nag-umpisa naman ang away ni Robert at Vanessa tungkol sa pera. Bakit declined ang card ko? Sigaw ni Vanessa habang nag-aalmusal. Napahiya ako sa spa. Imposible. Milyon ang laman yan, sagot ni Robert. Sabay check sa phone niya. Namutla siya. Walang laman ng corporate account. Anong walang laman? Saan mo dinala ang pera? Sa babae mo? Wala akong babae. Ikaw lang ang magastos. Nagbatuhan sila ng plato. Nasa gilid lang si Erica, tahimik na nagwawalis ng bubog. Pero sa loob-loob niya ay tumatawa siya na parang isang anino. Yaya, umalis ka nga dito. Buisit, sigaw ni Robert. Opo, senyor, sagot ni Erica. Pagtalikod niya, nagring ang telepono ng bahay. Sinagot ito ni Robert, loudspeaker. Hello, Mr. Robert. This is from the bank. We received a notification that the real owner of the account has frozen all assets due to suspicious activity. Real owner? Ako ang owner, sigaw ni Robert. No sir, the accounts are under Mrs. Erica De Vera. Since there is no death certificate, the reactivation was authorized by her biometrics recently. Nabagsak ni Robert ang telepono. Buhay siya, bulong ni Robert. Buhay si Erica. Tiningnan niya si Vanessa. Hanapin mo siya. Hanapin mo ang asawa ko kung ayaw mong maghirap tayo. Bakit ako? Ikaw ang asawa. Habang nag-aaway sila, pumasok si Erica sa eksena, bitbit ang kape. Senyor, may problema po ba? Tanong niya ng inosente. Wala kang pakialam, lumayas ka nga. Lumabas si Erica pero bago siya tuluyang lumabas, tinanggal niya ang kanyang wig saglit sa harap ng salamin sa hallway nang walang nakakakita. Inayos ang buhok at muling nagsuot ng wig. Oras na para sa huling yugto. Dumating ang gabi ng grand anniversary ng kumpanya. Pinilit ni Robert na ituloy ito para ipakita sa investors na okay pa sila. Kahit nabaon na sila sa utang at frozen ang accounts, kailangan nilang makapang-uto ng bagong investors. Ang venue ay sa Grand Ballroom ng sarili nilang mansyon. Lahat ng elite ay naroon.
Nakasuot si Vanessa ng pulang gown, puno ng diamante, na peke na lang dahil naibenta na ang totoo. Si Robert ay pawis na pawis sa kanyang suit. Si Erica, na nagpapanggap bilang Yaya Loring, ay inutusan mag-serve ng drinks. Habang nagsasalita si Robert sa stage, hawak ang microphone. Welcome, everyone, to another year of success. Despite the rumors, we are stronger than ever. Nagpalakpakan ng mga tao, bagamat may mga bulungan. Biglang namatay ang ilaw. Ang spotlight ay tumutok sa malaking screen sa likod ni Robert. Biglang nagplay ang isang video. Video ito ng CCTV footage noong gabing iniwan nila si Erica sa ospital. Malinaw ang audio. Tapos na tayo, Erica. Kasalanan mo yan. Babe, let's go. She's strong. At ang huling shot, si Erica, duguan, iniwan sa ulan. Napasinghap ang lahat ng bisita. Diyos ko, iniwan nila ang asawa niya habang nakunan. Hala, ganyan pala silang klaseng tao. Namutla si Robert. I-off nyo yan. Technical error. Sige na, bilisan nyo. Sumigaw si Vanessa. Sino ang may gawa nito? Bumukas ulit ang ilaw, pero hindi sa stage, kundi sa mga grand staircase. Bumaba ang isang babae, hindi siya kuba, hindi siya kulubot. Suot niya ang isang itim na gown na kumikinang, mas mahal pa sa buhay ni Vanessa. Ang buhok niya ay nakapusod ng elegante. Ang mukha niya ay makinis, matapang at puno ng kapangyarihan. Walang iba kundi si Erica. Katahimikan, halos hindi makahinga ang mga tao. Erica? Nauutal na sabi ni Robert. Parang nakakita siya ng multo. Bumaba si Erica ng dahan-dahan. Ang bawat takbang ay parang martilyo sa dibdib ni Robert at Vanessa. Good evening, everyone. Bati ni Erica. Ang boses niya ay buo at malamig. Lumapit siya sa gitna. Inarap niya si Vanessa na nanginginig sa galit at takot. Ikaw! Bulong ni Vanessa. Tinuro niya si Erica. Ikaw yung katulong. Ikaw si Yaya Loring. Ngumiti si Erica. Isang ngiting nakakakilabot. Ako nga, Vanessa. Nagustuhan mo bang serbisyo ko? Ang linis ng bahay, di ba? Kasing linis ng pagkaubos ng pera nyo. Napaluhod si Robert. Erica, babe, buhay ka. Patawarin mo ako. Naguluhan lang ako, please. Babalik na ako sa'yo. Tiningnan ni Erica si Robert na parang isang ipis. Tumayo ka dyan, Robert. Nakakahiya ka. Babe, please. Akmang hahawak si Robert sa binti ni Erica. Sa pagkakataong ito, hindi na nakapagpigil si Erica. Buong lakas niyang sinampal si Robert. Ang tunog ay umalingaw sa buong ballroom. Huwag mo akong matawag-tawag na babe matapos mong patay ng anak natin. Sigaw ni Erica. Tumulo ang luha niya pero hindi dahil sa awa. 2 taon, Robert. 2 taon ako nagdusa. At sa loob ng 2 buwan, pinagsilbihan ko kayo sa sarili kong bahay habang tinatrato niyo akong parang isang hayop. Binalingan niya ang mga bisita. Sa mga investors na narito, ang lupaing ito, ang kumpanya, at lahat ng asset na ipinagmamalaki ni Robert ay nakapangalan sa akin. And effective immediately, I am seizing everything back. Nagkagulo ang mga tao. May mga pulis na pumasok. Mr. Robert De Vera, Miss Vanessa C., you are under arrest for attempted murder, fraud, and embezzlement. Sabi ng police chief. Hindi totoo yan. Sigaw ni Vanessa habang pinoposasan siya. Nagpupumiglas siya, gusot-gusot na ang gown at tumutulo ang luha. Robert, gumawa ka ng paraan. Pero tulala lamang si Robert, nakatingin kay Erica. Lumapit si Erica kay Vanessa. Bumulong siya. Naalala mo? Nung pinapadilaan mo sa akin ang sahig, nanlaki ang mata ni Vanessa. Huwag kang mag-alala, sabi ni Erica. Sa kulungan,
Marami kang didilaang sahig at walang yayaloring na sasalo sa'yo. Inila na ng mga pulis ang dalawa habang kinakaladkad sila palabas. Nakatingin lamang si Erica, walang awa, walang pagsisisi. Isang linggo ang makalipas, nasa balkonahe ng mansyon si Erica. Hawak niya ang isang tasa ng kape. Tahimik ang paligid. Wala nang sumisigaw, wala nang utos. Binalik niya ang dating mga kasambahay na tinanggal ni Vanessa. Masaya ang lahat. Dumating ang abogado niya. Ma'am Erica, convicted na po sila. Walang bail. At nalaman din namin na baon sa utang sa gambling lords si Robert. Siguradong impyerno ang buhay nila sa loob ng bilibid. Tumango lamang si Erica. Salamat, attorney. Masaya na po ba kayo? Tanong ng abogado. Tumingin si Erica sa langit. Naalala niya ang gabing nawala ang anak niya. Masakit pa rin. Hindi mapapalitan ng ganti ang buhay na nawala. Pero ang hustisya ay nagbibigay ng kapayapaan. Hindi ko alam kung saya ang tawag dito. Sagot ni Erica. Pero sa wakas, nakahinga na ako. Uminom siya ng kape. Ang hangin ay presko. Ang araw ay sumisikat na. Tapos na ang pagpapanggap. Tapos na ang pagiging yayaloring. Si Erica ay nagbalik at hinding-hindi na muling yuyuko para sa kahit na sino. Ang rehas ay hindi bakal. Ito ay isang impyerno. Nakaupo si Robert sa malamig na semento. 3 linggo pa lang sila sa loob, pero tila 3 taon na. Ang mamahalin niyang suit ay napalitan ng kupas at maruming orange na uniforme. Wala na ang dating tindig at yabang ng dating CEO. Napalitan ito ng takot at panginginig. Isang matangkad at puno ng tato na preso ang lumapit sa kanya. Siya, si Boss Cardo. Hoy, De Vera, sabi ni Boss Cardo, sabay talsik ng laway. Hindi ka yata kumakain. Ang laki ng katawan mo, pero wala kang silbi. Gutom na po ako, boss. Bulong ni Robert. Pakiusap, bigyan niyo ako ng rasyon. Tumawa si Boss Cardo. Ang tawa nito ay parang kalawang na pinto. Di ba, ikaw yung nagpabagsak sa asawa mo. Ikaw yung nang iwan sa kanya sa ulan. Ang sama ng ugali mo. Dito, hindi pera ang batas. Dito, dugo ang presyo. Sabi ni Boss Cardo. Kinuha ni Boss Cardo ang pagkain ni Robert. Maghukay ka muna ng butas sa labas. Baka sakaling may mahanap kang dignidad dyan. Si Vanessa ay mas masahol ang kalagayan. Ang dating malaprinsesang lifestyle ay napalitan ng pagsisiksikan sa isang madilim at mabahong selda kasama ang 15 iba pa. Vanessa, ikaw ang maghuhugas ng kubeta ngayon. Utos ng mayora ng selda. Ayoko, hindi ako marunong. Reklamo ni Vanessa. Hindi ganyan ang buhay ko. Wala akong kasalanan. Si Robert lang ang may kasalanan. Tumayo ang mayor, isang malaking babae na may matatalim na tingin. Walang Mayflower dito. Walang ganda. Dito, ang mayayabang, nililinis ang dumi ng iba. Pakiusap, hindi ko kayang amoy. Hindi ko kaya. Umahagulgol si Vanessa. Ayaw mo? Ngumiti ang mayor. Pwes, ibigay mo sa amin ang kwintas mo. Baka may silbi pa. Hinawakan ni Vanessa ang leeg niya. Ang kwintas ay replika lamang, hindi ginto. Pero ito ang huli niyang simbol ng kayamanan. Huwag, kanya to. Akin lang to. Biglang sinunggaban ng mga kasamahan ng kwintas. Nag-agawan sila habang sumisigaw si Vanessa. Kinabukasan, wala na ang kanyang luho. At napilitan siyang gumawa ng maruming trabaho. Robert, hayop ka. Ikaw ang nagdala sa akin dito. Pagsisihan mo to. Sabi ni Vanessa sa harapan ng selda ni Robert. Kung hindi mo sana ako ginaya sa paggastos, hindi sana tayo naubusan. Kung hindi mo lang akong sinabihan na pabayaan si Erica. Sabi ni Robert sa kabilang panig ng mundo.
Huwag kang sumisigaw dyan. Ang ingay mo, Robert. Dito, ang boss ay walang halaga, sabi ni Boss Cardo. Bigla namang sumingit si Vanessa. Pakiusap, bigyan niyo lang ako ng trabaho sa kusina, kahit maghiwa ng sibuyas. Sa tingin mo, kaya mong humawak ng kutsilyo? Baka kung ano lang ang gawin mo. Mas madaling gawin ang paglilinis ng dumi, doon ka nababagay. Samantala, lumipas ang 6 na buwan. Si Erica ay bumangon. Muli siyang naglunsad ng kanyang kumpanya. Ngayon, mas matalino na siya, mas matapang at walang pakialam sa sasabihin ng iba. Nag-invest siya sa real estate at tech startup. Isang gabi, nasa isang charity gala si Erica. Kumikinang siya sa isang midnight blue gown. Walang makakapagsabing siya ang babaeng iniwan sa ulan. Nilapitan siya ng dati niyang kaibigan na si Patricia, na dating tumalikod sa kanya. Erica, hindi ako makapaniwala. Ang ganda mo. Sabi ni Patricia, may halong inggit at paghanga. Salamat, Patricia. Sagot ni Erica, pero malamig at magalang. Ang tapang mo. Hindi ko alam na may kakayahan ka palang bumangon. Kailangan kong bumangon, Patricia. Kung hindi, sinong magpapakain sa sarili ko at sinong magsisilbing aral sa mga nagtangkang magpabagsak sa akin? Ang tungkol kina Robert at Vanessa, grabe, sabi nila. Naghihirap daw talaga sila doon. Buti nga sa kanila. Masakit ang ginawa nila, pero ang pag-iisip sa kanila ay nag-aaksaya lang ng oras. Mas mahalaga ang pagpapalaki ng kumpanya. Habang masaya ang buhay niya sa labas, may isang gabing binisita siya ng trauma. Gabi na, natutulog siya sa mansyon. Biglang napanaginipan niya ulit ang ulan, ang dugo at ang sigaw ni Robert. Nagising si Erica, pawis na pawis at humihingal. Naramdaman niya ang sakit ng kanyang tiyan, isang phantom pain ng nawawalang anak. Kahit anong yaman ang makuha ko, kahit anong ganti ang gawin ko, hindi na babalik ang anak ko. Tumayo si Erica at pumunta sa balkonahe. Lumabas siya at nakita niya ang isang hardin na dati ay puno ng damo lang, pero ngayon ay puno na ng puting bulaklak. Para sa iyo to, anak, bulong niya. Dito, sa lugar na to, sisiguraduhin kong may masarap na alaala ka. Hindi ang gabing iniwan kami. Ito ang kanyang inspirasyon. Bawat tagumpay ay hindi lamang ganti, kundi isang monumento para sa buhay na sana ay kasama niya. Lumipas pa ang ilang taon. Si Erica ay naging isa sa pinakamayamang babae sa bansa. Isang araw nakatanggap siya ng sulat mula sa kulungan galing kay Robert. Minamahal kong Erica, sana ay basahin mo to. Sana ay pumanaw na lang ako. Sobrang hirap ng buhay dito. Dito ko nalaman ang tunay na halaga ng buhay. Araw-araw, sinisisi ko ang sarili ko sa pag-iiwan sa'yo. Si Vanessa, iniwan na niya ako. Nagsasampa siya ng annulment para malinis ang pangalan niya. Pero ikaw, Erica, ikaw ang tunay na lakas. Kung naging ganito lang sana noon, hindi kita iiwan. Napagtanto ko, ako ang basura, ikaw ang ginto. Hindi ko hinihingi na patawarin mo ako. Hinihiling ko lang na malaman mo na bago ako mawala, gusto kong humingi ng tawad sa pagkakawala ng anak natin ng dahil sa akin. Ang boss ng batang yun ay humahabol sa akin gabi-gabi. Sana'y masaya ka dahil ikaw lang ang karapat-dapat. Nagmamahal, Robert. Basang-basa ng luha ang Liam. Hindi alam ni Erica kung luha ba yun ni Robert o luha niya. Pinunit ni Erica ang Liam. Attorney, ano ang katayuan ng annulment namin? Ma'am, it's final. Annulled na po kayo sa wakas. Mabuti, ipadala sa kanyang papel at itigil ang pagpapadala ng support sa kanya sa kulungan. Wala na siyang asawa na sasagip sa kanya. Pero ma'am, naawa ako sa kanya. Nagbago na yata. Buhay ang nagpabago sa kanya, hindi siya. Ang tunay na pagbabago ay nakikita sa gitna ng kasaganaan.
hindi sa gitna ng desperasyon. Hayaan mo siyang danasin ang bunga ng kanyang desisyon. Samantala, lumabas sa kulungan si Vanessa matapos ang 4 na taon dahil sa parol sa tulong ng kanyang pamilya. Pero sira na ang pangalan niya. Walang tumatanggap sa kanya sa trabaho. Nagtatago siya sa isang squatter area. Isang hapon, nakita niyang sa isang magazine si Erica. Cover si Erica. May titulong, Erica de Vera, The Woman Who Rebuilt an Empire. Biglang nagdilim ang paningin ni Vanessa. Ikaw ang may kasalanan kung bakit ako naghihirap. Ikaw, Erica. Walang hiya ka. Akala mo, tapos na ang lahat? Bumili siya ng kutsilyo. Desidido siyang tapusin ang buhay ni Erica. Nagpunta si Vanessa sa mansyon ni Erica na ngayon ay mas mataas at mas moderno na ang pader. Nagtago siya sa ilalim ng isang puno sa kabilang kalsada. Nakita niya si Erica na lumabas, naghihintay ng kotse. Nakasuot ang puting office attire, eleganteng-elegante. Tumakbo si Vanessa, bitbit ang patalim. Erica, humanda ka! Sigaw ni Vanessa. Tumigil ang oras, handa ni sa Vanessa. Ngunit bago pa siya makalapit, may sumalubong sa kanya, hindi bodyguard, si Yaya Loring. Teka, bakit may Yaya Loring? Lumabas ang totoong Yaya Loring na matagal nang inupahan ni Erica. Sinong kausap mo dyan? Alis! Sigaw ng totoong Yaya. Pero nagulat si Vanessa. Biglang nakita niya ang 2 babae. Si Erica at ang katulong na halos kamukha ni Yaya Loring. Hindi niya inatake ang katulong. Nilampasan niya ito at dumiretso kay Erica. Pero bago pa niya gawa ng masama si Erica, mabilis na pumasok si Erica sa armored car niya. Doon nag-umpisa ang psychological warfare ulit. Tinitigan ni Erica si Vanessa sa loob ng kotse. Ang mga mata niya ay walang takot at puno ng awa. Binaba ni Erica ang salamin. Vanessa, hindi pa ba sapat? Akala mo ba? Kapag pumanaw ako, yun na ang sagot sa kalungkutan mo. Ikaw, inagaw mo ang lahat sa akin. Ang pera, si Robert, ang buhay ko. Ang inagaw ko sa'yo, Vanessa, ay ang illusion mo sa buhay. Ikaw ang nagpili na mabuhay sa kasinungalingan. Wala akong inagaw sa'yo. Patawarin mo na lang ang sarili mo. Sumugod si Vanessa. Akmang gagawa na ng masama ang bintana at babasagin na ito. Pero mabilis na umandar ang sasakyan. Iniwan si Vanessa na umiiyak at sumisigaw sa gitna ng kalsada. Sa pag-uwi ni Vanessa sa kanyang hovel, nakita niya ang isang sobre. Ito ay galing sa Child Support Services. Isang dokumento na nagpapatunay na mayroon siyang anak sa dating asawa na pinabayaan niya para makasama si Robert. Ngayon, kailangan niyang panagutan ang pagiging ina. Ang huling pagbagsak ni Vanessa ay hindi galing kay Erica, kundi galing sa kanyang sariling karama. Ang kanyang kinakatakutan, ang responsibilidad at kahirapan ay sumalubong sa kanya. 1 taon na makalipas, nasa isang tahimik na bahay si Erica sa Tagaytay. Dito mansyon, kundi isang simpleng bahay bakasyonan. Nagbabasa siya ng libro habang umiinom ng tsaa. Pumasok ang kanyang abogado. Ma'am Erica, may tawag mula sa bilibid. Si Robert nag-attempt na tapusin ang buhay niya. Critical po. Pupuntahan ko ba? Hindi po. Si Vanessa naman. Kasalukuyan nagtatrabaho sa isang factory. Tahimik na ang buhay niya. At nakita na rin po niya ang anak niya. Mabuti naman. Sa wakas, nahanap niya ang totoo niyang buhay. Nag-aalala ang abogado. Ma'am, wala po bang anumang pagsisisi sa ginawa niyo? Ang ganti ay hindi po nakakagaan ng loob. Tumingin si Erica sa abogado. Ang mga mata niya ay kalmado at matatag. Hindi ako nagiganti, attorney. Nagbalik ako ng hustisya. Hingi ko lang ang karapat-dapat sa akin. At sila ang nagbigay ng parusa sa sarili nila. Kung hindi ako gumawa ng hakbang hanggang ngayon, sila pa rin ang nagtatamasa ng kapalaran ko. Ngumiti si Erica. Di na ito ang ngiti ng kasambahay. Ito na ang ngiti ng reyna. Ngayon, wala na silang kinalaman sa buhay ko. Wala nang galit, wala nang takot.
Ang kinakaharap ko na lang ay ang magandang bukas na ako ang gumawa. Tinanggal niya ang singsing ng kasal niya na isinuot niya ulit para sa kanyang closure at inihagis ito sa kawalan ng Taal Volcano. Malaya na si Erica. Ang sugat ay naghilom na. Ang trauma ay naging aral. Ang pagdadrama ay naging inspirasyon. Hindi siya yumuko. Ngayon, siya ay nakatayo. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang istorya at sana po ay nagustuhan nyo to. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago pang istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.